What's up guys? Ang hanap nyo ba ay mura pero aesthetic looking na computer case? If oo, then tara samahan nyo ako, unbox natin tong dual chamber MATX computer case new version na nabili ko sa Shopee sa napakamurang halaga. Kung magkano, sabihin ko mamaya, yung link lalagay ko sa description ng video. So first off, itong video na to ay hindi sponsored new version. So version, baka naman, di ba? Padala kayo, libre ha. Wala na akong pambili. Joke lang, hindi ko dapat nilarinig dyan. Pero, quick specs tayo. Ito nga palang case na to, may dalawang kulay ito, black and white. Kita nyo naman dun sa box niya mismo. Ang nakuha natin is yung black. Habang binubuksan yan, quick specs tayo. Ang size nito ay MATX, so kasya dito micro ATX and mini ATX na boards. Yung size ng case mismo mula sa harap hanggang sa pinakalikod is 330mm. From side to side, pag nakaharap sa yung PC is 270mm, and from top to bottom naman is 350mm. So napaka-compact niya, maliit lang siya, promise. Kaya ito yung pinili ko kasi medyo maliit yung table na paglalagyan ko nito. So kailangan ko talaga i-consider, lalo na especially yung haba niya from front to back, which is 330mm lang. So sakto-sakto lang sa paglalagyan ko. So kita nyo naman, maganda yung pagkakabalot sa kanya. Meron siyang plastic cover and meron din siyang styro na yung styro, ayan, kung makikita nyo, makapal naman siya pero basag na siya. So hindi ko sure kung nasira ba siya sa biyahe or sira na talaga, pero I doubt papadala sila ng sira na ganyan kasi syempre masira yung brand nila, di ba? Anyways, ang importante, nakarating sa atin in one piece yung ating computer case, walang damage and all. So good job pa rin kay Ovation para dyan. So ayan, tanggalin natin yung plastic dyan, and maya paikot-ikutin natin yung PC na yan para makita ninyo yung iba't ibang sides niya. And nga pala, ito ay tempered glass sa harap at tempered glass din sa side panel. So kitang-kita dyan yung mga build nyo, and naka-thumb screw siya dun sa side. So ayan, madaling tanggalin na yan. Yung parang tanga, may gas-gas yan, pero it turns out na yung gas-gas niyan is plastic peel lang. So good job pa rin yan. Ayan, himas-himas pa, parang ewan lang. So yung logo niya is embossed, so magandang quality. And ayan, so tara, zoom in tayo ng konti. Ayan, so ayan, makikita natin meron siyang 4 na PCIe slot. Marami rin siyang actually butas na para sa mga air vents, and yan, nakatornilyo yan, matibay naman yung gawa. And ayan, so ayan, hinihimas-himas ko pa, hindi ko alam kung bakit, pero ayan. Tapos ito yung side niya, malaki ito. Ayan, daanan ng hangin para sa power supply, and malaki rin yung daanan ng hangin para dun sa dalawang fan natin sa gilid. Nakasya sa kanya dalawang 140 or 120mm na fan. And ayan, yung harap tempered glass yan, hindi ko sure kung natatanggal, hindi ko pinilit. Ito naman side panel natin, tempered glass din, and so yung ilalim, meron din siyang airflow sa ilalim. So ayan, kasya sa kanya dalawang 120mm, dalawang 140mm. So kayo nang bahala kung anong gusto niyo ilagay dyan. And what else? Yung taas niyan, ganun din, kaya rin dalawang 120 or dalawang 140. So ayan yung power button niya, reset button, LED button, headset and mic, and dalawang 2.0 USB and 3.0 na USB. And ayan, so tanggalin natin yung side panel niya, yung metal side panel niya, para makita natin yung kabilang chamber. So dito sa chamber na to, dito nilalagay yung power supply. Ayan, so
Ayan yung side cover niya. So, medyo matigas siya. Hindi siya flimsy or yung parang cheap. So, okay siya. Ito yung mga cables natin kasama ang mga screw sa loob. So, nandiyan yung mga standoff. And yan, yung may blue na yan. Ano yan? Yung 3-point USB 3. So, USB 3 yan. And nandiyan yung mga standoff sa yung mga extra screws na kakailangan niyo. So, makikita nyo maluwag siya actually. Ayan, kasya dyan ang dalawang HDD. So sabi dito, kasya sa kanya dalawang HDD at dalawang SSD, dalawang SATA. So maluwag na maluwag. Ayan. Kung tamad kang mag cable management, ayos ito kasi maluwag yung likod nito. Ayan, maraming pagtataguan ng cables. So ayan, tapos na tayo dyan. Ayan, lipat naman tayo sa kabilang side. So, itong glass panel na to, ang naghahawak sa kanya is 4 na thumb screws na malalaki. So, ayan, madali siyang tanggalin, pero secured naman siya, no? Pag nakakabit siya. And, ayan. So, tempered glass to side na to. So, ayan, tanggalin natin. Katok-katok pa, kaya mababasag pag lang. So, okay. Ayan. So, ayan. Nakita nyo naman kahit tanggal na yung magkabilang gilid niya, matibay siya, no? So, ayan. Nandyan yung mga stand-ups niya para sa M80X to. Sa Micro ATX motherboard. So, ayan. Turo-turo ka pa. Nakaharang ka naman. So, tinuturo ko yung mga pwedeng daanan ng mga wires dyan. Ayan, marami siya. Kung makikita nyo sa taas siya, sa baba. And sa side na rin, ano, meron siya mga dadaanan ng wires dyan. So, napakadaling ayusan ito. Hindi sabog-sabog yung mga wires mo dyan kasi ayan, nakaabang lahat yan. So, ayan, maluwag din yung kabitan ng, ng fans. And ayan, nakita nyo, kinapaka-pa pa yan para makita ko kung masusugatan ako. Wala, hindi ako nasugatan. So, malinis yung pagkakagawa sa kanya. Wala siyang mga kalakalawang, wala siyang mga matutulis na parts. So, good job kay Ovation dyan. So, ayan. So, nagtataka sa sukat. So, ayan. Sukatin natin. Ayan, from front to back should be 330 millimeters. From bottom to top should be 350 millimeters, and from side to side should be 270 millimeters and 27 centimeters. So, ayan. So, napaka-compact niya, no? Hindi porket dual chamber, napakalaan niya. Actually, malaki pa yung ibang mga M80X dito na hindi dual chamber. Kaya ito napili ko kasi medyo maiksi siya. So, maiksi lang kasi yung table na paglalagyan nito. So, sakto siya para sa magiging purpose niya. So, ayan, hinimas ko ulit yung logo. Ewan ko kung anong trip ko. Bakit ko hinihimas yung logo. So, ayan, babalik ko na yan. Babalik mo yan. Tapos, tatanggalin ko ulit mamaya. Kasi wala nakakalik-alik. O nga pala, hindi porket maiksi ito, ibig sabihin hindi magkakasya dito yung mga full size na graphics card. Kasya dito yung full size na mga graphics card. So, unless sobrang laki ng graphics card nyo, ewan ko kung anong klaseng graphics card yun. Kakasya yan dito. Yan. Dami ko na masyado sinasabi. So, okay, mananahimik na lang ako. Bigyan ko kayo ng mga close-up shot para makita ninyo mabuti yung mga kaloob-looban nitong PC case na to. So, ayan. Sana mag-focus yung camera. So, okay, mananahimik na ako. Okay, so, hindi ko talaga mapiit yung bunganga ko. Kala nyo, tatahimik na ako. Hindi, marami pa akong sasabihin. So, about sa cooling specification nito, kung ang gagamitin ninyo ay radiator, kasya sa taas ang isang 240 or 280mm na AIO. Sa likod naman, kasya ang isang 120mm na AIO. And kung tower ang gagamitin mo, cooler tower, kasya dito hanggang 155mm na cooler tower.
So, kasya dito ang 7 na fans, dalawa sa gilid, dalawa sa taas, dalawa sa baba, isa sa likod. So, positive airflow tong case na to. And so, as promised, yung presyo nito as of making this video, which is October 17, 2024, nabilit ang presyo nito sa website niya is 1,150 pesos. And nung nabili ko to is naka-sale siya and meron ako mga voucher. So all in all, nakuha ko siya ng 1,000 pesos kasama na yung delivery fee. So napakamura na nito para sa dual channel or dual chamber at dual glass panel na MATX na computer case. Usually yung mga ganito nasa 2,000 pesos range pataas, ano. So napakamura niya and napakabait ng customer service nila sa Shopee. Nasagot nila lahat ng tanong ko and nakarating ng mabilis at walang damage dito sa akin yung item. So that's one thing to consider. So yun ulit, si Ovation dual chamber, dual glass panel MATX computer case. Ang gusto ko sa kanya, compact siya, maliit, matibay yung pagkakagawa sa kanya, and yeah, maganda siya, promise, maganda siya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is siguro sana meron siyang mga magnetic dust filters. So wala siyang magnetic dust filters. Mas maganda sana kung meron sa baba at meron sa taas. Diba? Okay lang. Since napakamura naman yan, pwede ka, may mga na-order naman yan sa online bits. Pwede ka lang bumili, pwede kang gumawa ng sarili mo. Napakamura niyan. Kaya mo bumili mo. Promise. So, ayun. Kung nagustuhan mo tong video na to or natulungan kita sa pagdedesisyon kung gusto mo bilhin to, sana i-like mo yung video, subscribe ka kung gusto mo, tapos i-share mo na rin para makatulong ka sa iba, no? Para makatulong ka sa akin. So ayun, salamat sa panonood mo and para sa'yo, ipo-focus ko ulit yung logo na hinihimas-himas ko kanina, hindi ko alam kung bakit. Ayan o, lumalapit na sa logo. Sige, salamat sa panonood nyo, like nyo yung video, share nyo na rin. Thank you. And hintayin nyo yung build ko pag nag-build na yung anak ko ng sarili niyong PC, okay? Ciao. Salamat sa inyo.